Iniisip ni Yacha na hindi niya namamalayan na nagsimula na siyang gumamit ng kanyang likas na chi. Ang bagyo na hindi mapigilan kahit ng mga karayom ng demonyo emperador. Kung wala raw ang mga karayom ng demonyo emperador na pumipigil sa kanya, mahirap raw para sa kanya na masiguro ang panalo niya. Tumayo si Beerryo at sinabi nito na wala raw itong intensyon na patayin si Baekchoa sa una pa lang. Hindi man raw niya alam kung bakit. Ang gusto raw talaga nito ay labanan ng sira na si Soma sa una pa lang. Sambit pa nito na kung ano raw ang rason nito. Ito raw ay isang kilalang dalubhasa. Bakit gagawin ng isang tulad raw niya ang pagkukunwari at pagtulak sa isang tulad ni Soma sa kanyang mga limitasyon? Si Yacha ay hindi sumagot at ipinikit na lang niya ang kanyang mata. Sabay ikwento niya ang tunay na nangyari. Noong nakalipas na 2 araw raw, ang snow girl ng Heavenly Mountain na si Guigui ay pumunta ng Ghost Valley. Sa Ghost Valley, ang mga tao dito ay sumisigaw dahil dumating na raw si Guigui. Sabay mabilis ang mga itong lumapit dito, habang si Guigui ay nakatayo lang. Sabay atake ng mga ito kay Guigui, si Guigui ay binaliwala lang ang atake ng mga ito gamit ang kanyang kamay. Sabay naglabas siya ng malakas na atake, kaya ang mga lalaking sumugod ay nagsitalsikan na lang. May isang lalaki ang nakaligtas sa atake ni Guigui kaya nakalapit ito sa kanya, sabay magbibigay ng atake kaso hindi niya nagawa dahil bigla siyang hinawakan ni Guigui sa kanyang maskara sabay sob-sob nito sa lupa ng malakas. Sabay pinayelo nito ang lalaki. Sinabi ng isang lalaki na tumigil daw muna sila, ang kanilang kinakaharap raw ay ang maalamat na si Guigui. Hindi raw ito isang nilalang na kaya nilang pigilan. Sinabi dito ni Guigui na matalino raw ang mga ito. Sabay naglakad na ito at ang mga lalaki ay walang ginagawa sa kanyang gilid kundi ang panoodin lang siya maglakad. Hindi nagtagal, nakarating na rin siya sa gate ng Ghost Valley. Makikita sa loob si Ligan Ak na nakatali sa bakal na kadena. Habang nasa baba naman ito si Yacha at pinagmamasdan lang ito. Sinabi dito ni Ligan Ak na hindi raw niya akalain na makikipag-ugnayan ito sa Merem Union. Sambit pa nito na akala raw ba ni Yacha na ang pangunahing puwersa at hindi gagawa ng galaw para iligtas siya. Pero sinabi lang dito ni Yacha na nakadepende lang raw ito sa sitwasyon. Sa kanilang pag-uusap, may isang lalaki ang biglang tinawag si Yacha. Sabay bulong nito na dumating na raw si Guigui. Sabay umalis na rin ito. Bago lumabas at umalis si Yacha, sinabi nito na madaming taong hindi imbitado raw ang dumarating sa kanya sa mga nakalipas na araw. Si Ligan Ak naman ay natahimik na lang habang pinagmamasdan nito lumabas. Sabay sarado nito sa pintuan. Sa lugar ng meeting place nila, dumating na dito si Yacha. Si Guigui naman ay nasa baba lang nito na nakatayo. Sinabi dito ni Yacha na kung ano raw ang rason ni Guigui dito. Umalis na raw ito sa Ghost Valley tapos inabandona na, bakit pa raw ito bumalik? Sinabi lang dito ni Guigui na ang bangkong kinalalagyan raw ni Yacha ay kanya sa simula pa lamang. Nagalit naman ang isa sa 10 representative ng Marian Fortress na si Yigwei kay Guigui. Habang si Guigui ay sinabi na hindi raw siya andito para kunin ang posisyon ni Yacha, mas maganda raw sabihin na kabaliktaran nito. Ang labanan raw sa pagitan ng Marian Fortress at ng Merem Union ay nagsisimula na. Ang Ghost Valley raw ay madadami. Sa mapa, ang Ghost Valley ay nasa gitna, kaya hindi maiiwasan ang mga pagkawala. Iyan ang magiging malaking alalahanin raw ni Yacha. Kahit tanggihan mo man ang mga kondisyon ng Marian Fortress o makipaglaban kasama ang Merem Union, hindi mo maiiwasang magkaroon ng pinsala ang Ghost Valley. At kung hahayaan mong manatili ang mga bagay na ito, may posibilidad na mawala ang Ghost Valley mismo. Wala naman nasabi si Yigwei sa mga sinabi ni Guigui. Sinabi pa ni Guigui dito na hindi raw niya kayang pigilan yan mangyari. Pero kaya niya raw mapanatili na ligtas ang Ghost Valley. Tinanong ito ni Yacha kung paano raw. Sinabi ni Guigui na kung meron daw ito na deltayang pag-uusapan. Dapat mayroon raw itong inihandang upuan para sa kanya muna. Sabay kumpas ni Guigui ng kanyang kamay. Sa kanyang pagkumpas may isang sibat ang lumipad dito, ang sibat ay papunta sa matabang lalaki. Agad naman napigilan ito ng lalaki gamit lang ang kanyang kamay. Sabay mabilis itong bumaba. Sa kanyang paglapag, sinabi nito na ang pangalan raw nito ay naiwan na ng panahon. Kaya tingnan raw nito, naniniwala raw siya na wala na itong lugar dito sa Ghost Valley.
Kung naghahanap ka ng lugar upang manirahan, maghanap ka sa ibang lugar. Ito pala ang matabang lalaki na ito ang isa sa mga master ng Ghost Valley na si Tamrang. May gusto pa sana itong sabihin kay Guigui kaso hindi na niya nagawa dahil malakas siyang inatake ni Guigui. Sinabi dito ni Guigui na hindi man lang raw ito nakagalaw sa kanya. Sabay nagulat naman ang mga tao sa taas sa nangyari sa master ng Ghost Valley. Sabay ginawa niya itong yelo at winasak na rin. Sinabi na wala raw kwenta si Tamrang para mapunta sa posisyon na yon. Si Higuei ay natahimik na lang sa kanyang nakita, dahil ang lakas talaga ni Guigui. Sabay mabilis itong tumalon upang makarating sa inuupuan ni Tamrang. Sinabi niya na bakantay na raw ngayon ang upuan, kaya simulan na raw nila ang kanilang pag-uusap. Ang mga tao naman na kasama niya ay hindi na lang nakaimik sa kanyang pag-upo. Sinabi ni Gomon na ito raw talaga ang nakaraang master ng Ghost Valley. Mabilis naman sumang-ayon din dito si Nokjon at sinabi na siya daw talaga ang nag-iisa, kaya enjoyin na lang daw ni Yacha ang lamig nito. Sinabi naman ni Pagan na kung ano na raw ang gagawin ni Yacha ngayon. Sinabi dito ni Yacha na alam niya raw na hindi ito basta tutulong sa kanila ng walang rason, kaya meron raw ba itong gusto na kapalit. Sinabi dito ni Guigui na meron daw siyang isang kondisyon, ang pag-alagalang lalaki raw sa Hwakgal na si Soma, iligtas raw niya ito. Sinabi ni Yacha kay Higuei na alam niya raw na malayong paglalakbay ito. Sinabi niya kay Higuei na gusto raw niya ipaalam niya sa Heavenly Demon. Malabo raw para sa kanya na tanggapin ang pagkidnap kay Baekchoa at sa kanyang katulong. Si Higuei ay natahimik na lang at tumingin na lang kay Yacha. Iniisip ni Yacha kung ano raw kaya ang gusto ni Guigui. Sambit pa nito na si Guigui raw, ang multo ng bundok ng langit, dating pinuno ng lambak ng mga multo, na minsan ay nagdulot ng pagdanak ng dugo sa Miriam. Sinabi niya kay Biryu na yun raw ang isang kondisyon na binigay ng babae sa kanya. Hindi niya raw magawang maghintay dahil sa kanyang curiosity. Kaya ano raw kaya sa palagay ni Biryu? Sa kanilang pag-uusap, bigla na lang nagulat ang dalawa nang biglang magsalita si Soma sa kanilang likuran. Sinabi ni Soma dito na kung nasatisfied raw ba niya ang curiosity nito. Si Biryu ay napaisip na lang sa kanyang nakita. Sinabi niya na si Soma raw ay walang malay kanina lang. Habang si Yacha naman ay hindi makapaniwala kay Soma dahil naibalik na raw agad nito ang kanyang enerhiya ng maikling oras lang. Ano raw kaya klaseng lakas ng katawan meron si Soma? Dahil sa tahimik si Yacha, lumapit na dito si Soma at sinabi na bakit daw hindi nito sinasagot siya. Sinabi lang dito ni Yacha na ibibigay na lang daw niya ang kanyang hatol sa ibang pagkakataon. Kaya tawagin na lang daw nila itong magandang laban. Sinabi dito ni Soma na bakit daw, kaya pa naman daw niyang lumaban. Pero sinabi lang dito ni Yacha na kung nag-iisip raw ba ito tungkol sa kalagayan ni Ligan Act. Tingnan raw nito ng kanyang sarili sa Ghost Valley. Si Biryu ay wala na lang nasabi sa sinabi sa kanya ni Yacha. Sinabi ni Soma kay Yacha na nawala na raw ba ang lakas ng loob nito na manalo ulit sa kanya. Pero sinabi lang dito ni Yacha na kapag daw nagkita sila ulit, kailangan na raw ni Soma isuko ang kanyang buhay. Pero sinagot lang ito ni Soma ng pag-alit na hindi raw ito sigurado doon, makikita raw nila kung sino ang mamamatay. Sabay tawa nito habang nawawala na at hindi nagtagal, nawala na rin ito ng tuluyan. Makikinig ang isang tao na papalapit sa kanila. Ito pala si Baekchoa na humihingi ng tawad sa dalawa. Sinabi nito na nangyari raw ang lahat ng ito dahil sa kanya. Sabay luhod nito sa dalawa habang sinasabi na kasalanan raw niya. Si Baekchoa ay umiiyak na habang pinagmamasdan lang ito ng dalawa. Lumipas na ang araw at dumating na ng gabi sa isang gubat. Makikita sila Soma dito na nagkakamping muna at nagpapalipas ng gabi. Sinabi ni Soma kay Baekchoa habang kumakain ito ng karne na hindi raw nito kasalanan. Ginawa raw nito ang kanyang buong makakaya, nagsikap raw ito para mabuhay, sinubukan raw nitong pigilan ang digmaan. At sinubukan din daw nitong iligtas ang mga tao. Kaya wala raw itong ginawang masama. Tinanong ni Biryu si Soma kung ano na raw ang gagawin nito ngayon. Si Soma naman ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Biryu sa sinabi nito. Sinabi dito ni Biryu na kahit na raw sa ayaw at sa gusto ni Soma, kasali na raw ito sa digmaan na nangyayari, hindi na raw ito makakaalis pa ngayon. Sinabi ni Soma dito na sila lang daw siyang pag-alagalang lalaki. Sabay tanong ni Biryu kay Soma kung may ibang plano raw ba ito.
Sinabi dito ni Soma na wala raw. Kapag raw kasi nag-iisip siya ng sobra, mapapabilang lang daw ang kanyang atensyon sa iba, at kapag raw nakabilang ang tingin niya sa iba, hindi raw siya makapag-focus, kaya ang hindi raw mag-isip ay ang maganda. Ang pag-iisip raw ng ganoon ay para ng isang plano pero wala naman daw siyang masyadong plano. Kaya si Biryu ay napatahimik na lang sa pinagsasabi ni Soma na kabaliwan. Sambit pa ni Soma na sa palagay raw niya ngayon, kailangan raw niyang gawin kisa sa pag-isipan pa ito. Kisa raw ang manatili dito, mas gugustuhin raw niya na sirain ang Marian Fortress at masakin. Hindi ba't mas mapapadali at mas mapabilis ang paglutas sa problema kung haharapin natin kaagad ang demonyong iyon mula sa langit? Sa mainit at puno ng buhangin na lugar. Mapapatanong ka na lang talaga kung ano ba ang Meriam. Maihahalin tulad ito sa isang deserto. Ito ay isang lugar kung saan ang kamatayan ay hindi maiiwasan maliban kung patuloy kang yuyurak at aakyat. Ito ay isang mundo na puno ng dugo, laman, at buto ng mga mahina, napunit at nakakalat saan man. Ano ang magagawa mo para mabuhay doon? Kailangan mong maging isang master ng martial arts. Ang katotohanan ay, ang isang ordinaryong tao ay hindi makakapagpatay ng isang kandila kahit na 100 taon na ang pagsasanay. Kahit na ang dami ng oras na kailangan nila upang magsanay at lumago ay naiiba para sa kanila. Ang problema ay nasa karanasan. Ang pagsisikap na maunawaan ang panloob na chi ay parang pagsubok na hawakan ng hangin gamit ang iyong mga kamay. At gaano man karami ang iyong pagsasanay, araw at gabi, bihira itong mabuo sa iyong katawan. Ano ang dapat mong gawin? Karamihan sa mga katangian ng isang mandirigma ay likas. Batay sa mga katangiang iyon, maaari kang magbago sa ilalim ng isang mabuting guro, at minsan maaari mo ring palakasin ang iyong chi sa pamamagitan ng pag-inom ng mga espiritual na elixir. Ngunit, kahit na sa pangkat na iyon, may ilang mga natatangi na may malaking lakas mula sa simula pa lang. Sila ay ipinanganak na may mga kapangyarihan tulad ng 1,000 taong buhay, isang balanseng yin at yang na katawan, at mga banal na kasanayan. Karamihan sa mga tao na karaniwang tinatawag na mga masters, ay ganitong uri ng mga tao. Kaya, ganito ba ko? Ikaw ay isang halimaw lamang. Kamakailan, nakarinig ako tungkol sa kambal na parang demonyo na ipinanganak matapos sipsipin ang lahat ng lakas ng buhay ng kanilang ina. Ngunit hindi sila maihahambing sa iyo. Naipas siya mo ng patayin ng isang buong nayon sa sandaling ipinanganak ka, kaya paano masasabing isang tao ka? Wala akong kinalaman sa kalooban ko. Well, sa alinmang paraan, sigurado ang isang bagay, ikaw ay isang halimaw. Ikaw ay isang bata na rin nang bumalik kaming magkasama sa Fortress Marian pagkatapos ng 3 taong paglalakbay. Sa edad na 5, kasing laki ka na ng isang matandang lalaki. Sa edad na 7, tinalo mo ang pinakadakilang master ng Marian Fortress. Nakipaglaban siya sa mga tauhan ng kanyang ama upang mag-ensayo. Pero hindi nila kinaya ang kanyang mga pag-atake dahil sobrang malalakas ang mga ito. Sa kanilang pagtalsik, napasabi na lang sila na isang halimaw raw talaga ito, sabay nasira na rin ng kanilang espada. Ang kanyang ama ay pipigilan pa sana siya kaso nahuli na siya dahil hinati na ng lalaki sa 2 piraso ang tauhan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay nanginginig na lang sa takot, iniisip niya na dapat raw pinatay na niya ang lalaking ito noong una pa lang, dahil dito, nagsisisi na raw siya. Sa kabundukan, ang mag-ama ay naglalaban. Tinanong ito ng kanyang ama. Kung ikaw ang hangin na naging bagyo, ang kidlat na naging bagyo, ang tubig na naging tsunami, at ang apoy na naging bulkan. Ano raw ang itinatago nito sa kanyang puso? Sinabi nito na may isa lang raw iyang itinatago sa kanyang puso kundi ang espada. Nagulat ang kanyang ama nang napigilan ni Nung Jiumhong ang atake na kanyang ginawa at nagawa pa siyang maseksak sa puso nito. Tinanong ito ng kanyang ama habang nagdurugo ang kanyang bibig na gusto raw ba nito na maging pinakamalakas na swordman sa mundo. Pero sinabi lang nito na gusto niyang hawakan ang mundo sa kanyang mga kamay. Pero sinabi lang ng kanyang ama na mayroon raw itong walang kwentang pangarap. Ang mundo ay napakalaki para sa kahit sino na maunawaan ang mga dulo nito, at mayroong maraming mga masters tulad ng mga butil ng buhangin sa baybayin. Hindi mo kailanman mahawakan ang lahat ng ito o hindi mo ito maitatago sa ilalim ng iyong mga paa. Tulad ng matamis na lasa ng pulot, naniniwala ako na kapag nakamit ko ito, ang kagalakan ng tagumpay ay magiging kasing ganda.
Sabay tawag ni Nung Ji-yum-hong sa pangalan ng kanyang ama na si Bakchian Muji. Sinabi niya dito na ngayon raw na napatay na niya ito. Ang kanyang ama at ang kanyang guru rin daw na tinatawag na Emperor of the North. Nakakaramdam daw siya ng kasiyahan ngayon. Pero sinabihan lang ito ng kanyang ama na huwag daw lumaki ang ulo nito. Dahil isang araw, makikilala mo rin siya. Siya, na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng madilim na kagubatan. At sigurado ako na kapag dumating ang araw na yon, malalaman mo na siya ang taong walang anumang nasa puso niya. Sinabi ni Baekchoa na napakakakaibang ideya raw noon pero siguro raw si Soma ay tama. Sinabi ni Biryu na kung kaya daw nila, yun daw ang magandang paraan upang ubusin ang Heavenly Demon. Si Baekchoa ay nagulat sa sinabi ni Biryu pero tinanong niya ito tungkol sa pag-atake sa Heavenly Demon. Sa palagay raw kaya ni Biryu magagawa nila yon. Sinabi ni Biryu dito na wala daw paggalaw na nagaganap ng 13 fortresses according daw sa report sa kanya. Si Baekchoa ay natahimik na lang, sabay sinabi pa ni Biryu na sa madaling salita daw, kahit na raw ang Heavenly Demon ay naghahanda na upang lumaban sa digmaan, kakailanganin pa rin daw ng mga ito ng 10 araw para maghanda. Kapag daw lalabanan na nito ang Meriem Union, kailangan daw nitong itipon ang lahat ng sundalo ng 13 Marian Fortress para talunin ang Meriem Union. May isang uwak ang lumilipad sa langit at nakarating na ito sa 10 Marian Fortress. Ang uwak ay damapo sa isang bintana upang ihatid ang sulat. Sinasabi dito na kailangan daw ng 10 araw upang matipon ang 100,000 tauhan ng 13 fortresses. Ang lalaking nakabasa ng balita ay mabilis na pumunta sa kanyang Panginoon at malakas niya itong tinawag. Ang lalaking umiinom ng alak ay nagulat na lang sa lalaki. Ang madaldal itong ibinalita sa kanyang lord ang kanyang nalaman. Sinabi ni Biryu na kapag daw nagawa nilang atakihin ang Heavenly Demon bago yun, magagawa raw siguro nila na pigilan ang digmaan na mangyayari. Sinabi ni Baekchoa na maganda raw yun isipin kapag raw ganoon. Sabay sambit pa nito na nagiging mapang mataas na raw si Biryu dahil nagawa lang nitong matalo si Kwang Ma. Ang Heavenly Demon raw ay mayroong malalakas na master katulad ni Yacha. Tapos raw meron raw itong 3 master. Ito raw ang gumawa ng Marian Fortress ngayon, kaya mahihirapan raw sila dahil kasama ito dito. Tapos raw meron itong 2 na lampas na sa pagiging tao ang lakas. Sinabi dito ni Biryu na mayroon daw siyang plano. Si Baekchoa raw kailangan dumaan sa sekretong daanan ng Marian Fortress para raw magawa nilang makapagbigay ng sorpresang pag-atake. Bilang kapitan raw ng Meriem Union Separate Group, kaya niya raw magpagalaw ng 1,000 first-rate warriors ng kahit anong oras. Mananatili raw ito sa kanyang tabi at susunod sa kanyang mga utos. Si Baekchoa ay wala na lang nasabi dito. Sambit pa ni Biryu, na maliban daw dito, meron daw silang 3 malalakas na halimaw sa kanilang tabi. Ang una raw ay ang Vice General ng Meriem Union na si Lee Gun-ak. Si Baekchoa ay napatanong na lang tungkol kay Lee Gun-ak, sabay sabi nito na paano raw nito nalaman kung buhay pa raw ito. Pero sinabi lang dito ni Biryu na buhay pa raw ito, hindi raw paglalaanan ng oras ito ni Yacha kung patay na raw ito. Kung gusto raw nitong patayin si Lee Gun-ak, magbabago raw ang plano. Ang pangalawa naman daw ay ang bounty hunter na si 77. Napatanong na lang ulit si Baekchoa dito. Ipinaliwang ito ni Biryu dahil tanong ng tanong si Baekchoa sa kanya. Sinabi ni Biryu na siya ay isang mangangaso ng gantimpala na pinapatakbo ng pera. Kinagagalit niya ang kuta ng Marian sa bawat pag-iisip. Tiyak nakikilos siya dahil sangkot ang Marian. Sabay sabi pa nito na ang pangatlo raw ay si Soma. Ang halimaw raw na wala man lang plano at ang kanyang buhay ay nananatiling lihim. Wala na raw siyang magagawa kundi ang tanggapin ang kakayahan ni Soma. Pero kailangan daw nila ng isang bagay pa para raw sa kanilang pamsupresang atake, para raw magtagumpay ito. Kailangan daw nila ng decoy para kay Gwyn Hongok at Bei habang nasa Marian Fortress raw sila. Halimbawa na raw, ang Immortal Fruit of the Phoenix. Si Baekchoa ay nagulat sa sinabi ni Biryu na Immortal Fruit of the Phoenix. Sabay tanong ni Biryu kay Baekchoa kung ano raw kaya sa palagay nito ang Immortal Fruit. Sabay tanong niya kung nag-e-exist raw ba talaga ang Immortal Fruit na ito. Si Baekchoa ay hindi naman nakaimik sa sinabi ni Biryu. Sabay tumingin na lang ito sa kalangitan. Ang kalangitan ay maaliwalas at maganda ang buwan.
Sinabi nito na ayun raw ang immortal fruit of the phoenix.